Patuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng kalamidad. Kanina mismong si Pangulong Aquino ang nagtungo sa Leyte para alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Para sa detalye, live mula sa Tacloban City si Joseph Parafina. Joseph, magandang gabi sa iyo dyan. Maraming salamat, Bianca. Aya, magandang gabi sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po. Mula po dito sa Tacloban City, personal na pinangasiwaan ni Pangulong Aquino ang meeting ng National Disaster Coordinating Council o CD dito po naman sa Tacloban sa City Sports Complex. Ito po ay matapos siyang bumaba rito at matapos na dumalo at pangasiwaan naman ang meeting sa G1 Eastern Samar kung saan ay nakausap ng Pangulo ang mga kababayan natin doon at binisita ang iba't ibang mga bahagi ng bayan na matindi rin sinalanta po naman ng bagyong si Yolanda. Sa panayam po sa Pangulo, binanggit nito na may ilang araw din po siyang mananatili dito sa lungsod ng Tacloban para naman pangasiwaan ang iba pa mga pagkukumpuni at iba pa mga gagawin dito. Ngayong gabi nakatakda makipagpulong ang Pangulo sa pamunuan ng City Council upang alamin at makipag-ugnayan dito kung ano may tutulong ng ating pamahalaan sa madaling pagbangon ng Tacloban City. Samantala, bukod po naman sa mga pagkain tulad ng dilata, bigas, noodles at mga inumin tubig, madadagdagan na po ng mga trapal o mga tents sa mga pamimigay ng DSWD sa mga nasalanta ng super typhoon na si Yolanda. Yan po ay dito sa kabuuan ng lalawigan. Ito naman ang pagtiyak na ginawa ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa NDRRMC meeting kanina na ginawa ng umaga dito po naman sa Tacloban Sports Complex. Ibinalita din po ng Council ang dahan-dahan ng pag-normalize ng sitwasyon sa lugar na ito. Tulad na halimbawa ng mahigit 20 ng mga ospital ang nag-ooperate sa ngayon sa buong lalawigan. Kasabay pa nito ang pag-normalize din ng supply ng tubig sa buong Tacloban City. Bumabaha na rin po naman ang mga dami ng trucks ngayon na mapaglululanan ng mga relief goods na lalong magpapabilis ng food distribution sa iba't ibang mga bayan na sinalanta po naman ng bagyo. Samantala, nakatanggap din Aya and Bianca na ang Task Force Yolanda na may 10,000 litro ng libreng gasolina mula sa dalawang malaking oil company na magagamit din sa pamamahagi ng mga tulong ng ating pamahalaan. Bukas naman ay darating na sa lungsod ng Tacloban ang mga ATM o mobile ATM na mga machines mula po sa Land Bank at kasabay pa nito ang ilang mga rolling stores na mabibilhan ng iba't ibang kagamitan ng mga taga rito sa sa Tacloban City. Makatutulong din po ito naman sa kanilang pagbangon at pagbabagong buhay. Dahil po naman sa iba't ibang effort na ito ng pinasalamatan po ng gobernador ng lalawigan ng Leyte at ng pamunuan ng city government ng Tacloban ang mga direktang tulong na ito na ginagawa ng ating pamahalaan. Para sa kanila daw po, napakalaking bagay nito na nararamdaman nila na talagang full force ang ating gobyerno para sa binibigay at pagpapakita ng concern dito. Sa panayam po ng PTV kay CDSPO Secretary Ricky Carandang, pinasalamatan din po nito ang iba't ibang mga bansang walang sawang nagpapadala ng tulong sa mga biktima ng Yolanda. Bagay daw po ito na malaking kaginhawahan sa pamahalaan na magagawa nito ang tulong na tuloy-tuloy hanggang sa tuluyan na makarecover ang mga mamamayan natin sa matinding pagsalanta na ginawa sa kanila ng bagyong si Yolanda. Yan, Aya and Bianca, ang mga huling kaganapan dito po naman sa lungsod ng Tacloban. Sa pangalan po ng buong puwersa ng PTV4, ako ang inyong tagapagbalita, Joseph Parafina. Balik na sa inyo. Maraming salamat, Joseph Parafina.